magandang po sa lahat ng ating mga kauno. Yes. At kasama ko po dito at po si DJ Doc at kasama ko siyempre. Of course, DJ PJ at your service. Of course, di ba? So, ito po ang aming tinatawag na Maiden. Ito ang ating Maiden broadcast dito sa ating Radyo Uno. Okay? At of course, ang ating pag-uusapan ay ang general health status ng bawat isa. At hindi lang yon, DJ PJ, ano pa yung ating pag-uusapan? Since DJ Doc, this is our first time and this program na i-air natin today. So maybe mas maganda siguro bigyan natin sila ng idea. What is the aim or the goal of this program for all our listeners? Because our listeners are not only UNO members, but of course, the whole community and even outside the country. Because we are live on stream right now. Live streaming, of course. Kaya nga magandang umaga sa ating mga tagapanood sa ibang bansa, ha? Okay. Binabati po pala namin lahat ng mga, of course, lalong-lalo mga UNO members natin outside the country. Our group in South Korea, they are actually right now watching in Taiwan, in Dubai, in Hong Kong, Macau, Singapore, Abu Dhabi, Al Ain, and the part of Saudi Arabia. Sharjah. Madami, sobrang dami. And yun. Okay. Medyo nakakapanibago, yes, of course. Ano ba ito, Doc? Change of career na ba ito? Nag-DJ na tayo? Magsisimula pa lang tayo sa ating pagbabago ng career. Okay. Anyway, pag-usapan natin kay DJ PJ yung ating health, no? Yes. Kasi nga, ang segment natin na una ay tungkol sa ating health programs, no? At dapat malaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood na rin, no? Na ang ating kalusugan sa ngayon ay always at risk, ika nga. Okay. Parati silang at risk araw-araw. No? Okay. Ano ba ang reason, no? Most commonly, they will ask kung bakit ang katawan natin ay parang parati na lamang exposed sa mga karamdaman. Okay, tama po yun, DJ Doc. Ano ba? Doc, baka nakalimutan natin pala, no? Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, we'll be having a very good activity na before we start the program properly, we'll be having the question of the day. Ay, nga. Okay. Pakisabi mo na yung ating question of the day. So, para sa mga nanonood at saka sa mga nakikinig sa atin ngayon, via DZMA 1530, you are free to participate. We have a question for the day. Then, sa lahat po ng magpa-participate sa question of the day natin, we will be giving freebies from our products and at the same time, marami pa po tayong ipamimigay. Okay, our question of the day is, since we are talking about health and wealth, of course, so this is related more on the business side. Okay, our question of the day is, sa current situation po ng economic ng Philippines, gusto mo bang magnegosyo at bakit? So po yun po yung question natin. Actually, you can also, makikita nyo rin po yung question of the day natin if you are watching live via webinar natin. So andun po sa gilid, on the right side, andun po yung question of the day. And you can also comment your answer and with your name, address, and contact number so that we can communicate with you if ikaw po yung mapili namin for tonight's natin. Ang number one parapol natin si DJ PJ. Joke lang. Pag ako po, Doc, yung ipaparaffle, wala na tayong next na program. Ay, ganun ba? Yes. Actually, we're giving away some of the products na nandito sa ating kumpanya, which is Uno, of course. Yes. Oo, tama yun. Now, nabanggit ko kanina, PJ, yung tungkol sa mga kalusugan natin. No? Okay. Definitely, bakit nga ba? No? Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng exposure sa mga karamdaman? Unang-una, paalis ka na naman, definitely, no? Aalis na naman itong si DJ PJ. Ang exposure niya will be more of an environmental problem. So, karaniwan yan sa atin, sa mga Pilipino, hindi lang sa lahat ng Pilipino, kundi sa buong mundo, no? Yung ating environmental problem is an issue. So, ibig sabihin, bahagi sila sa nagdudulot ng karamdaman sa ating katawan. No? And of course, aside doon, yung ating mga kinakain, DJ PJ, no? Yung pagkain natin, lahat ng tao hindi na mapili ngayon eh. In fact, yung karaniwan sa mga kinakain natin, mga processed foods. Kaninang umaga lang, napakinggan ko yung ilang mga colleague natin, no? They're talking about yung ating mga produkto na kinakain na may hormones. Yung GMO. Yung GMO, yung genetically modified mga products na kinakain natin. Definitely,
ito'y naging dahilan ng ilang mga pagbabago sa katawan natin. Nakaka-harm po ba yun sa katawan natin yung mga GMO? GMO products? Yes, of course. Dahil nga sa mga GMO na yan, pag na-expose tayo, yung ating selula ng katawan ay hindi handa sa ganitong mga uri ng pagkain. At dahil sila ay hindi handa, nagkakaroon ng activity inside, lumalaban siya, no? Para makontrol itong lumalabas na organismo o mga pagkain na hindi normal sa ating katawan. At i-identify ng ating katawan bilang kalaban or enemy. Okay. Ganun Kaya, yes, at dahil dito, nagkakaroon ng pagbabago, adjustment or adaptability. And most of the time, adaptation na to, pwedeng maging dahilan ng cancer. Ganun pala katindi. Ganon katindi yun. Itong mga genetically modified na pagkain. Ano? And of course, karamihan sa ngayon, naghahanap ng extra na pagkakakitaan. Yung iba hindi hindi na natutulog. Di ba? Lalong-lalo na sa nature ng ginagawa natin Yes, sa yes. At yung hindi nila company. pagtulog, hindi nagre-recover yung katawan. Pag ganun pa, hindi pala pwedeng bayaran ng isang araw yung isang araw mo na Yes, definitely. walang tulog. Ayon kasi dun sa ating rhythm ng katawan natin, no? May oras na dapat tayo ay natutulog talaga. Okay. Kaya nga ang advice ko parati sa mga kauno, bigyan nyo naman ng chance na mag-recover din yung katawan. Diba? May mga araw na matulog kayo ng mas maaga upang mas makarecover yung ating mga cellula or mag-regenerate yung ating mga cellula. Diba? DJ PJ? Yes. May katanungan ka pa. Meron ba tayong mga katanungan na dyan actually? Wala pa? Actually, merong nag-text sa akin dito, no? Bilis naman. Siyempre, marami tayong mga Tama pala. listener kaagad eh. Oo. By the way, we have our hotline. If you are watching our live webinar, on the left side of your screen, makikita nyo po dyan yung landline, our cell phone numbers. You can Oo. text or call us if you have questions related to our topic Sa tonight. topic natin, yes, of course. Well, ito, may unang katanungan dito. Galing ito kay Manny ng Quezon City. No? Okay. Doc, may binabanggit ka about GMO. Ano ba yung karaniwang mga GMO products? Okay, yun din ang gusto kong malaman. Okay. Actually. So, yung GMO products sa ngayon, alam mo ba ang isa dyan na may tuturing nating genetically modified products? Itong ating mga chicken, Ganun. itong mga manok natin. Paano yun? Nung araw, itong manok, pinapalaki ito ng lumalagpas pa na 1 buwan. Okay. Sa ngayon, paiklian na. Even mga 20 days pa lang, hina-harvest na. So, ganun saka mabilis Ganun kabilis. Bakit? Nag-inject ng hormones eh. Kaya nga dapat, yung katawan natin ay equipped Okay. para kontrolin yung epekto nitong mga produktong kinakain natin. Okay. Ganun pala yun. Hormones to eh, kaya sinisira yung katawan natin. At hindi lang yun, no? Pati yung ating mga fats na makukuha dito. Yung taba, lalong-lalo na sabi nga sa Bisaya, ang masarap daw sa chicken ay yung panit. Di ba? Balat, ika nga. Kung balat ang pinag-uusapan natin, talagang magkakabalat ka. Pero ibig kong sabihin dito, magkakaproblema tayo. Hindi lang sa general health natin, kundi pati yung balat natin pwede magkaroon ng problema. Di ba? So, itong GMO na to, kailangan may sapat na kakayahan ng katawan. Paano natin bibigyan ng sapat na kakayahan? May mga produkto po, may mga suplemento na pwede nating ibigay sa kanila. Kasi kung halimbawa, taba ang pinag-uusapan natin, may produkto tayo para tanggalin ang taba. Di ba? So ano yung mga product natin na yun? Yung Fit Right, mabibigay natin yan. Di ba? Pag nag-take ka ng Fit Right 3 times a day, with konting exercise, konting ehersisyo lang, at least 10 to 20 minutes lang, tanggal ang taba na yan. Ganun. Oo. Yung mga excess na belly fat natin, no? Lalong-lalo na pagka itong ating panibagong ini-introduce na kumpanya, ang Uno, no? Yung Uno Premier, meron tayong produktong tatanggalin talaga yung taba. Tama. Speaking of Uno Premier, binabati po namin lahat ng nasa Uno Premier ngayon nasa SM Aura. SM Aura, Ayan, oo. with our very own President, Sir William Barbo. Sir William Barbo. Oliver Chua and And Herbie Chua. Herbie Chua, of Unang-una, course. pinapasalamatan namin for giving the opportunity na magkaroon tayo ng ganitong program. Ano? Yes, oo nga. Kung walang BOD na to, di wala tayo walang dito. DJ PJ. Tama. At walang DJ Doc, di ba? Siyempre, di ba? So, ibig sabihin, magpasalamat tayo sa ating mga board of directors. Yes. No? At walang magiging listeners kung walang mga kauno. Pasalamatan din natin sila. po yun. Definitely, oo. So, for the meantime,
DJ PJ? Yes, Anong- Doc. Since para at least magkaroon ulit ng yung mga late na nakapakinig at the same time late na nakapanood ng webinar po natin. Inulit po natin that starting this Saturday, every Saturday na po tayo magkakaroon ng program na Health and Wealth for Everyone. So we'll be having different topics every Saturday. So yung first segment po natin is all about the health, which Yes, will be discussed by DJ Doc. Of course. At saka mas maganda siguro DJ Doc if we are also encouraging everyone to suggest anong magandang topic ang pwede Mas i-discuss. maganda yun. Mas So maganda that yun. yung Oo. mga tagapakinig po natin, yung kung ano yung gusto nyong magiging topic on the next Saturday, pwede namin i-consider yon. Mm-hmm. You know? And of course, after the segment, we'll be talking more on about pangkabuhayan, Pangkabuhayan naman, of So, course. and Oo. of course, pasiuna na, magkakaroon po tayo ng special guest. Mm-hmm. Okay, sa program na to. And you know, you will be excited kasi alam mo yun, eto sobrang Ay, ano of to eh. course. Diba? Matindi ito, matindi. Artista Oo. to, artista. Birthday boy. Eh. Oo, di ba? Ano? Anyways, so you still have additional po or inputs about the health Okay. na About natin? sa pinag-uusapan nating general health, no? So, sinabi ko na nga, environment will cause problems, itong ating air will cause problems, hindi enough na tubig na iniinom will cause problems, kakulangan sa tulog will cause problems. Ibig sabihin, lahat po yun i-address natin, no? However, meron po tayong tinatawag na suplemento. Ngayon, kaya po yan tinawag na suplemento, pangtulong eh. Sa Tagalog, ano may ibig sabihin ng suplemento or supplement? Kung may kulang, Kung may kulang, idadagdag mo siya. Kaya nga, sa ngayon, yung mga kakulangan ng ating mga vitamina at mineral sa katawan, ay binibigyan natin ng pagkakataong makarecover sa pamamagitan ng mga produktong meron tayo. No? Yes. Of course, yung mga taong constipated, no? Yung mga hindi nakakadumi ng regular, no? Isa rin yun sa dahilan ng pagkakaroon ng problema sa kalusugan. So kung magiging maayos ang kanilang pagdumi, definitely hindi mag-absorb yung mga dumi sa katawan, no? Sabi nga nung may kasabihan, you are what you eat. 'Di ba? Kung ano raw kinakain mo, ganun ka rin. Kung ikaw ay kumakain ng manok, manok din itsura mo. Hindi joke lang yan, di ba? Magiging manok, Oo. ano? Ngayon, so, ibig sabihin, ang uno po, no? Merong kumpletong sangkap, ika nga. Okay. So, kung ano yung kakulangan sa'yo, ibibigay namin. May iba't ibang produkto tayo intended for that. Di ba? Yun ang kagandahan dito sa ating mga produkto. Meron tayong choices, ika nga. Di ba? So, at the same time, ito pong, meron po tayong clinic, ha? Meron po tayong clinic sa ating kumpanya at yun po ay bukas sa lahat. Ano po? Lalong-lalo na siyempre sa mga kauno. At ito po ay nagbubukas ng alauna hanggang alas 8 ng gabi. Okay. Araw-araw po yun. At if you want to meet in person, DJ Doc, magpakonsulta lamang po sa Of aming course, klinika. of course. Yeah, lahat po kayo ay invited. Di ba? Yes. And of course, we need also to inform them that we have this LDA program. Oo. Anong Ito magandang pong tulong ating- naman po nun, Doc? Ito pong ating sistema na ginagawa sa UNO ay yung ating pong live blood analysis. Isa pong uri ito ng eksaminasyon na gumagamit tayo ng isang napakataas na uri ng microscope. Okay. Isang kakaibang uri ng microscope na kung saan binivisualize po natin yung atin pong mga posibleng magiging karamdaman. Okay. Di ba? Ganda pala, no? Oo, kaya visualize. Ibig sabihin, kung nakakita ng cholesterol doon, abay, hindi maganda ito. Lalong-lalo na kung yung cholesterol mo ay matigas na. Yung tinatawag nating plaque. Di ba? Kasi yung plaque na ito, pwedeng maging dahilan ng pagbabara ng ugat mo. Kaya pala madaling pumutok. Yes, yung mga ugat, pwedeng pumutok yan. Pag yung pumasok sa puso mo, atake sa puso. Right. Pag pumasok sa utak mo, stroke. Akala ko atake sa utak. Atake sa utak. Oh, ganun din. Yun ang Tagalog, stroke pa rin. No? Kung atake sa utak, baka iba yung maisip nila. Magiging kapitbahay ko siya. Tama, no? Maging kapitbahay ko siya sa Mandaluyong, di ba? Ganun ang mangyayari doon. Okay. So anyway, ito po ay paunang segment pa lang naman namin. Ano? Ito po yung aming maiden program. Pampainit sa Pampainit kanilang, pa lamang. ano, Oo. ano? So, by next Saturday, meron po kaming nakahandang topic na para sa inyo. At yun po ay tungkol sa diabetes. Kaya po, yung pong may mga kaibigan o kakilala na may diabetes, maaari ho kayong tumawag sa amin dito sa aming programa. Maaari kayong mag-text. Nakikita naman ninyo yung aming telepono sa web, no? So, kayo po ay aming ini-encourage na mag-participate sa aming regular na programming.
At saka po yung mga katanungan namin ngayon, pakiulit nga, PJ, yung ating katanungan para sa araw na to. Katanungan natin, no? Oo. Base sa kasalukuyang sitwasyong ng ekonomiya ng Pilipinas, magnenegosyo ka ba at bakit? Ayun. So, yun yung mga pwedeng sagutin natin na mamaya, Oo, sa second sasagutin segment natin yung second segment natin. At napakagandang katanungan po yan, timely, no? Kasi sinasabi na ang Pilipinas daw ay papunta sa tinatawag na tiger economy. Oh, Nararamdaman kaya? kung kasi dati yung Japan, sinabing sleeping giant, tama Sleeping- ba? China yun, Ay, China China. pala, Oo, sorry. China. So, ngayon ang Pilipinas, sleeping tiger. Oo, ay magiging BBC tiger na. economy na raw. Oo, yun. Sa loob ng possibly in 5 years. Eh, Yun. paano yun yung guest natin ngayon, Leon eh. Ay, yun tama. Yun ang matindi ron. Leon. yung ating magiging guest. Malalaman natin mamaya kung gaano kabagsik ito. Ano? Oo, siyempre, makikita natin din dito sa ating guest na to kung paano ang isang simpleng tao pwede palang makuha yung minimiti niya, no? Kakaiba. Kaya- Idol to? Sobrang idol. Sobrang idol. Nakakarami. Oo. Sayang nga, hindi tayo nakapaghanda ng cake natin kasi he just Oo celebrated nga. his birthday yesterday. Ganun ba? Oo. Ba't hindi ako imbitado? And speaking of birthday, sa mga nagse-celebrate po ng birthday dyan, happy birthday. Oo. And more birthdays to come. Of course, dapat healthy kayo sa inyong ika nga pag celebrate ng inyong birthday. Ha? So, So kailangan lahat makinig sila palagi sa topic mo, Dok, para habang every year nagse-celebrate, very healthy talaga. talaga naman. Okay. By the way, babalikan natin yung topic natin. Of course, ang number one na binibigay natin sa para ma-maintain yung health natin will be nag-start tayo sa cleansing program. Dapat linisin natin ang ating katawan. Oh? Kung hindi ka nakakadumi ng regular, papadumihin ka namin. Paano natin gagamitin? Meron po tayong suplemento para dyan. Kasi of course, with the title of the program, Health and Wealth for Everyone, syempre, kasi with the advocacy of our company is really yung pinapaniwalaan natin yung health is wealth. Health is wealth. Totoo yun. At paano ka naman magiging milyonaryo kung hindi ka malusog? Correct. Diba? So, importante Hindi na ka makahataw hindi ka ng makahataw. todo pag medyo, Anong hataw yan? yung hataw sa negosyo. Sa negosyo. Okay. O, yun sa negosyo pala yun. Okay. So, ibig sabihin, kini-cleanse natin. Yes. So, number one will be the colon. Linisin natin yung colon. Linisin natin yung baga. Dahil sa pollution, kinakailangan linisin natin yon. So, meron tayong supplemento para dyan. Meron tayong supplemento para linisin ang kidney. Yes, tama po. Okay? May supplemento para linisin yung ating circulatory system. Linisin ang ating balat. Akala niyo ba ang balat nililinis din natin yan. Of course, parating meron tinatawag na dead skin, di ba? Nagkakaroon tayo ng dead skin, so dapat yan ay tinatanggal din once in a while. At meron po tayong produkto na naman para dyan. Sabi ko nga sa inyo name it, we have it. Di ba? Yun ang maganda dito sa ating kumpanya. Di ba, DJ? Yes. DJ PJ, pakiulit-ulit yung ating katanungan. Parang wala ka pang katanungan dyan. Umaabot dyan. Ang dami na. Marami na ba? Oo. Sige, sige nga. Okay. Ang question of the day po natin, base sa kasalukuyang economic situation ng Pilipinas, magnenegosyo ka ba at bakit? Ayun. Abay, sasagutin natin yan mamaya. Oo, okay. Kasama po yung special guest Yung natin. special ngayon. guest natin, definitely. No? Yes. So anyway, ang nabalitaan ko, PJ, ikaw ipapaalis na naman. Saan bang punta Yun mo? nga eh. I'll be traveling to Nigeria by next week. So kaya nga medyo kailangan ko talagang maging healthy. Warning mga But don't you worry, positive naman ako. Warning mga kauno ito Pagbalik ko. Itong pupuntahan nito Ebola country. Hindi naman. Hindi ba? Mamaya, di ba? Hindi, actually, kung tayo ay healthy at yung ating katawan, no, bago tayo pumunta ron ay punong-puno naman ng sustansya, guaranteed na tayo ay hindi magkakaroon ng At ganyang yan po karamdaman. ang pagbalik ko, mapapatunayan natin gaano kalakas yung produkto Yung produkto sa- natin, definitely. Tag-iisang box na ngayon nilalaklak ko ngayon doon. Isang Pero hindi kasama yung box sa'yo. ultimacy lang, ayos na eh. Ultimacy, Oo. crypto. Ilan ba tinitake mo Ang na dami kong ultimacy? tinitirang produkto. Produkto. Crypto, ultimacy, we have Nagugulat ako sa sinasabi mo, tinitira. Vital Life. Ganun. Ganun ba? Oo. Alam niyo, ultimacy pa lang. Ilan ba tinitake mo? PJ? Nag-aanim ako isang araw. That's good, that's good. Alam mo na minsan nagkaroon ako ng exposure sa SARS nung araw. Ay, hindi ako takot sa SARS. Okay. Ang tinake kong ultimacy, 10. 10 araw-araw. Isang pad yun Isang box mo, isang 10 box araw lang. 10 araw lang. At hindi pa yon. Nung nagkaroon ng outbreak,
sinara yung aming hotel. Aba, 30 ang binanatan ko. 30 na binanatan. 10 kada kain. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ako takot nun. Pero, ang maganda nun, itong produkto na to, will guarantee you na hindi ka mahahawaan at hindi ka rin makakahawa sa ibang tao. Yan ang maganda sa atin. By the way, to sum it up, no? Meron tayong mga produkto na tinatawag natin yung mga beverages at meron tayong produkto na tinatawag natin under category ng mga suplemento, okay? At may mga produkto tayo na under ng category ng mga household. At may mga produkto rin tayo para sa beauty. Okay? So, beauty products, meron tayong ganun ng produkto, no? So, ibig sabihin, lahat po yan ay unti-unti nating madidiscuss sa bawat segment na ating pag-uusapan. No? Kasi pati derma, pag-uusapan natin eventually. So, kaya nga, lahat po ng kauno, ini-invite po namin kayo, no? Para kayo po ay mag-participate sa ating... And even hindi po UNO members, this is not an exclusive program for UNO members. Tama. This is for everyone na nakaka-relate sa topic. Oo. And at the same time, who wants also to know what is really UNO business at paano po kami makatulong sa inyo. So, Ayan. this is open for everybody. Open for everybody. Hindi lang sa mga kauno at hindi lang dahil nasa Radyo Uno tayo. Yes. Di ba? Oo. Lahat ito ay invited. Correct. Tama. Lahat po ng ating mga kababayan ay invited. Okay. So, magko-commercial break tayo. Di ba? DJ PJ. By the way, DJ PJ, anong time check muna tayo? DJ PJ, pakisabi nga ang time oras check natin. is 7:28. So, we'll be having maybe a 1-minute break. Then, we will be proceeding to the next segment. of Okay. this program. And, Huwag po kayong aalis, mga kauno. Yes. Ha? At saka yung mga hindi pa kauno. Babalik po kami ni DJ PJ. ano nga yung ano natin, yung linya natin? Okay. Yung sasabihin natin before mag-break, ano nga yun? Ay, So, mamaya na yun. Mamaya pa ba yun? Medyo excited sila. Di This ba? is the first time hindi ko ba ano. Mamaya, before we end. No? Yes. Okay, mag-break muna po tayo. Okay. God's Spirit, like water, finds its way into every corner of creation. This is the inspiration. Current situation or economic situation ng Pilipinas ba magnenegosyo ka at bakit? So, I would like also to give an idea sa guest natin kung ano yung pwedeng ma-share niya mamaya. Oo. Ang pinaka kasi Doc, na naging concern natin is maraming Pilipino. Oo. There is a question na bakit maraming Pilipino ang takot magnegosyo? To answer that, ladies and gentlemen, actually hindi lang Pinoy, even Chinese, even other hindi Pilipino, kasi I've been to different countries already. Every time I ask question regarding business sa kanila, parang ganun lang din sa Pilipinas. Parehas Yes, majority situation, of people are oriented on employment, but there's no against about employment. But then, yung pinaka-point dun, bakit nga ba takot yung mga Pinoy? So the word is always fear. Yes. Kasi sabi nga, according to study, fear is a universal feeling. Totoo yan. So, ibig sabihin, everyone nakakaramdam ng takot. Lalong-lalo na pag hindi ka sanay. Naramdaman mo na ba yan, Doc? Yung hindi Oo ka naman. sanay? Lalong-lalo na kung hindi ka sanay bumagsak. Oo, ganun. Hindi ka nga, nag-start ka ng negosyo, Correct. tapos nag-fail ka. Totoo yun. Yun ang pinakamatindi. Kagaya sa akin, hindi ako sanay mag-DJ ngayon. Hindi parang, I have the fear already na baka mamaya hindi Oo maganda nga yung eh. boses ko. Pero hindi halata, ah. Hindi naman halata. Hindi halata. Natural ka nga. eh. Diba? Hindi halata nagsisimula pa lang. Oo. So, yun po. And at the same time, to give you, okay, the main stream po natin tonight, ipapakilala na po natin yung guest natin, okay? He is just a high school graduate. High school graduate, High school graduate, naging messenger. Naging Tubong messenger. Davao, okay? Tubong Wow. Mindanao ito. Oo, Probinsyano, Bayan ng Buntag. probinsyano. Kung Tama makita, ba? Tama kung ba pwede ito? pa nga lang natin ipakita yung before and after niya na picture, I tell you, Doc, hindi ka maniniwalang siya yun. Ay, gano'n? Oo, alam mo yung parang gwapong hindi inakala. Parang kakilala mo ito, DJ Kaya PJ. nga, parang kakilala ko siya. Iba Ah, ko ba? ganun, oo. Kasi binabasa ko lang yung background niya dito. At saka itong malupit. Kasi Oo. sa kumpanya natin yun sa UNO, he is one of the top executive. Wow. And the earning is, incredible. Right? Yeah. Incredible. 7 figures ba pinag-uusapan natin dito? 7 figures. 7 figures. And the savings, yung pinapakita niya sa Yung amin. savings? Niya. Talaga? Ito yung pang-Christmas account niya. Sabi ka, parang hindi na ako uwi sa amin. Doon ako mag-Christmas sa amin. Dapat may regalo tayo dyan. Okay, hindi na natin papatagalin. Eto na. Okay?
Walang iba. I'd like to call on our guest for tonight, Mr. Warren Trinidad. Of course, palakpakan. Wala bang clapping dyan? Andito po na si DJ PJ. Welcome po sa kauna-unahan naming guest ngayon sa... Relax lang po, Sir Warren. Parang kailan lang no? Parang kailan lang. Parang kailan lang. Ngayon, DJ na kayo. Tama. Okay. Katalahin mo yun. Yun. Parang kahapon lang, hindi pa tayo DJ. Sige po. Sir Warren, to start with this, siguro para at least mabigyan natin sila ng idea who is about you, siguro pwede kang magpakilala in a way na paano nabuksan yung mindset mo towards business or Oo, totoo yun. Kasi hindi lahat ng tao may ganung kakayahan, no? Or yung tawag dito, yung drive na subukan yung business, di ba? lalo na nalaman ko pala sa family na hindi naman pala siya magaling na estudyante dati, biglang ngayon, di ba, hindi mo ilakaran. Hindi mo masasabi talaga yan. Hindi masasabi. Yung iba nga, hindi maniwala, high school graduate lang ba yan? Ba't ang galing magsalita? Oo, totoo yun. Sige nga, Warren. Sir Warren, bakit nga ba? Muna din yung mga... Pakigreet yung ating mga kababayan sa Davao. Mga taga Davao, mga taga-Uno, yung mga nag-uuno dito, magandang umaga. Ayun. Laging umaga kasi laging may pag-asa. Ayan. Anyway, I'm Warren Trinidad. I'm one of the na bago buhay namin dito sa Uno. Dati ako messenger. So, undergraduate, high school graduate, hindi nakapagtapos. Kaya ako naging messenger kasi bakit? Hindi ako nakapagtapos. Okay. So, ang nangyari sa akin doon, kasi the number one problem here in the Philippines is unemployment, di ba? So, what I did is, na-invite ako sa ganitong klaseng negosyo, sumubok lang din. Sumubok Kasi, una-una, sawa na problema lagi pera. And alam natin lahat, normally, marami ngayon, problema lagi pera. So, yun, sumubok ako. Okay. So, subok-subok lang. Subok lang, ha? So- Okay yung pagsubok mo, ha? And Sir Warren, alam naman natin sa nature ng business na pinasok natin, lalo sa ulit sa MLM business, there are a some challenges, lalo na sa mga close-minded or parang hindi nila tanggap yung ganitong klaseng business. How do you handle those challenges? Actually, ako dati, when I started rin na ganito, may duda rin ako kasi hindi ko talaga alam kung anong meron eh. Lahat naman namang tao talaga, pag di mo alam kung anong papasukan mo, nakakatakot talaga. Nagdadalawang isip ka talaga. Diba? Nandun yung fear. Nandun yung takot. fear. Kaso nga lang, pag natutunan mo siya at nakikita mo yung lahat ng tanong mo na sasagot, nagugustuhan mo ngayon yung kung anong meron na pinapaliwanag nila. Ayun. So, importante talaga Pero yung education. medyo may curiosity kasi ako eh. Paano ka na ba na-introduce talaga sa ganitong business? Diba sabi mo nga, messenger ka. Paano ka napasok dito? Anong nangyari sa'yo? Nung ikaw ay messenger pa lang, may lumapit ba sa'yo? May nag-encourage ba sa'yo? May nag-invite, sabi may kainan daw. May kainan. Ibang klase, ha? Dinala ako sa isang malaking wala akong choice. Akala ko talaga may kainan. May nagsalita sa harapan, pagyaman daw. Ako, sabi sa ko, pagyaman pag-uusapan, gusto ko yan. So, Okay. nakinig ako. Okay. So, yun. Yun pala naman, no? Basta kainan talaga ang Pilipino, di ba? Pero magandang simula, kainan. So, sa mga na-invite din ng Oo. kainan, alam niyo na yung future. Oo, yun ang future nyo. Kasi pag na-invite kayo, may kakainan lang, magiging 7 figures ang income mo. Ayun, matindi rin. No? Ang ganda kasi, sa network marketing kasi, ba't ang maraming tao close-minded sa network marketing? Kasi, hindi nga sila well-informed kung anong meron sila. Kasi halos lahat na ngayon, network marketing, halos lahat networking na eh. Kahit saan ka pupunta, even smart telecommunication network, sa link of people. Kaya ginawa ko lang, inaral ko siya, sabi ko, lahat pala ng bagay is network marketing. And according sa study, ang number one na industry right now na magbabago buhay is network marketing. So, natutunan ko siya, inaral ko siya. Lahat naman ng bagay kaya aralin. Sa bagay. Totoo yun. Kailangan talaga pag-aaral. Oo, isipin mo naman, sayang mo nga high school graduate. Pero pag pinag-aralan yung pera, ay sa kanya kung papaturo. Di ba? Ay, 7 figures eh. Ako, ewan ko kung ano yung 7 sa akin. Then anyway, Sir Warren, can you share, of course, sa mga nakikinig at saka sa mga nanonood sa atin, what are yung mga nagbago sa'yo from being this kind of ordinary guy and right now an extraordinary millionaire of this company? Number one, syempre, hindi naman, simula talaga, hindi talaga muna yung pera eh. Ang magbabago talaga yung mindset mo, yung utak mo, how to be, totally sa sarili mo nagbabago talaga siya. So, hindi magbabago yung labas mo unless hindi magbabago yung sarili mo.
Kumbaga tama, no? Napakagandang input na binibigyan niya sa atin. Dapat magsimula sa iyo. Ha? Maganda 'yon, ha? Sige. Kagandahan sa network marketing kasi may mga trainings rin tayo, lalo sa UNO. May mga trainings tayo to back up the people na bago sa ganitong klaseng negosyo. So, kagandahan, natuto rin ako. And hindi ko na malayan habang tumatagal. Yung pagsasalita ko, nagbago na. Okay. Dati, puro problema lagi ang nasa utak ko. Nung nakita ko yung UNO, iba na yung attraction talaga. Positive attraction, na-attract talaga. Positive attraction. So, ang nangyayari sa akin ngayon, dahan-dahan pala, pag gano'n ang lagi nararamdaman mo, lalo ka na-i-inspire na makuha mo pangarap. So, ang nag-push ka talaga sa akin that time na sumali sa network marketing, pamilya ko talaga. Great, Family. Sa family. It's the main Family pa rin. pinaka-deep as to why na karamihan. Isipin mo, iba talaga pag ang pamilya ang drive, no? Drive para mag-ano ka. And speaking of family, Sir Warren, tama ba you have already your own family? Yeah, I have a daughter right now. Since you have already, kumbaga, malayo na yung narating mo sa negosyo na to, nagkaroon ka ng pamilya, paano yung commitment mo sa business? Mas lalo bang tumindi ito or baka paano ba yun? Mas lalo tuloy kasi may anak na ako eh. Okay. Number one, ayaw ko maramdaman yung naramdaman ko dati nung walang-wala ako. Okay. Ayaw ko maramdaman niya yung mga kulang sa pera, nag-aaway dahil sa pera. So, sabi sa sarili ko, kung may mahirapan man sa trabaho, ako na lang muna para may enjoy ng pamilya ko at anak ko yung mga buhay na dapat nilang may. Yan talagang being a father. Kasi normally sa isang pamilya, ang tatay talagang provider, di ba? At saka doon ko napatunayan, sir, na kaya pala yung mga mayayaman lalong yumayaman, kasi the more na dumadami yung yaman nila, the more na nagiging committed sila sa ginagawa nila. Kasi marami nagsasabi, mayaman ka na, malaki na yung grupo mo, pwede ka nang tulog-tulog na lang. But I just realized na the more na, lalo na yung mga top executive natin, kaya sa iyo, Sir Warren, na doon mo makita yung mas gigil pa sila gawin yung business compare sa mga kung nagsisimula. Doon nga ako natutuwa sa mga pag nakikita ko sila eh. Bakit? Sila na yung kumikita, sila pa yung nagresibo. Di ba? Bakit nga ba gano'n, Sir Warren? Kung kumikita na kayo, hindi pa kayo tumahimik. At lalo Nagtatahimik. Kasi ako naniniwala kasi ako pag may mga blessings na dumadating, kailangan the more mo siyang alagaan. Kasi what you don't use, you will lose. So, ang malupit nun, yung blessing na binibigay ni Lord, kaya tayo binigyan ng blessing na ganito. Kasi bakit? Para magkaroon ka, maging material ka na mag-inspire a lot of people na maging katulad mo din. Ayun. So, ganun yan. So, ang inspiration, hindi siya, kundi yung tao na may angat din niya. Di ba? Magandang konsepto, no? So, dapat ganun lahat ang ginagawa natin, di ba? Oo, ganun diba? talaga dapat. Oo. Kaya nga, So, yun. Yung ating katanungan, Okay, sa DJ mga PJ. nakikinig natin, Sir Warren, na kung sa kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas, magnenegosyo ka ba? At bakit? Kung ikaw po, Sir Warren, ang tatanungin ko ngayon, given, sige, first situation, given wala ka sa uno and you have nothing, ano kaya ang pwede mong katayuan doon sa sitwasyon na yun? Sa kasalukuyang ekonomiya ng Pilipinas, magnenegosyo ka ba at bakit? Siguro ako kung ako nasa part that time. Kaya nga, maiisip ko talaga na pwede ako magnegosyo kung merong opportunity na bigyan ako ng mapag-aralan yung negosyo. Okay. Kasi, sabi ko nga, the number one problem here in the Philippines right now is unemployment. Unemployment. Maraming walang trabaho, isa na ako doon dati. So, ito yung baka pwedeng mangyari sa akin itong negosyo. Oo. No, at saka DJ PJ, wala namang yumaman sa pagtatrabaho. Sige, Doc. Baka maybe on the next topic na natin yan. Baka Ay, ganun mamaya. ba? Okay. Anyway, of course, I came also from employment. But, of course, many realizations kasi kami na, yun, naisipang magnegosyo. Then, Sir Warren, ganito. Ano yung pwede mong ma-advise sa mga young generations ngayon who are also looking for an opportunity like you, lalong-lalo na yung mga sabi kasi nila, isa sa mga dahilan ba't hindi sila makapagnegosyo, walang pera, mahirap yung buhay, at saka walang, alam mo yun, those things na parang ayaw ko magnegosyo. Ano pwede nating ma-advise sa kanila para at least magaya din nila yung nangyari sa inyo? Okay, number one, kailangan maintindihan nila sa utak nila na isang concept na pwedeng magbago buhay nila is business. Okay. So, magnenegosyo ka talaga kasi kung kahit saan mo lalagay siya, halos lahat ng yumayaman sa bumundo, tama ka, Dok, is nasa negosyo talaga. Negosyo. And kung problema mo is capital or problema mo is pampanimula,
merong isang industriya, yung tinatawag natin na network marketing, na you can start with a small capital, with a small amount of money, pero yung potential income niya, malaki. Yes, tama. Yun yung masarap doon. Kaya ako, nung nakita ko yung Uno that time, I was a messenger before, sabi sa sarili ko, ito yung puhunan, ito yung pabalik sa akin. Sabi sa sarili ko, kung hirap, pagod, puyat yan, kaya ko yan. Matagal na akong pagod sa puyat. Tama, Diba? tama. Oo. So, ginawa ko ng paraan. Yes. Yeah. Paraan lang talaga. Ano. So, yun yung ano na... May tingnan katanungan yata sa'yo, DJ PJ, ha? Tungkol sa ating, may comment na ba? May katanungan dyan, ha? Ito may... Pero, ano talaga? Sige, Doc, while... Sir Warren, no? Very inspiring kasi talaga yung kwento mo, no? Na ikaw ay nagmula sa kaya nga parang walang-wala and then sa ngayon napakaganda na ng katayuan mo ngayon sa buhay at marami ka na rin natutulungan. So, yun nga, sabi ko nga kanina, what drives you more, no? Kasi nga, kanina sabi ko, manahimik na lang eh. Pero hindi ka pa rin nanahimik, no? Ibig sabihin, aside dun sa sinasabi natin na gusto mong matulungan pa yung mga iba pang tao, may nagda-drive pa ba sa'yo para iangat pa yung buhay mo sa ngayon? Ako, syempre, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Ayun. So, kung ako, hindi ka bibigyan ni Lord ng vision unless hindi nanggagaling talaga sa Kanya. So, eto, may mga vision rin ako na gusto kong mangyari na hindi lang po sa Philippines, na ma-expand siya internationally na rin. Na hindi lang yung mga tao natin, mga kapwa natin Pilipino sa Pilipinas na matutulungan natin, kahit sa ibang bansa. In fact, I came from Dubai. I have a lot of leaders right now there habang nag-work sila, part-time, ginagawa nila Uno, and they're earning very good. Galing ako ng Singapore, they're doing their part as nag-work sila. Ang kagandahan nito, right now, they're earning very good din sa Uno. So, ginagawa nila part-time. Kasi, yun nga, walang masama magdagdag. Ang masama, pagkulang, ayaw mo magdagdag. Oo, tama. Saktong-sakto eh. Parang yung sabi, you don't put your egg on one basket. Di ba? Mahirap. Ang tanong, ilang itlog ba ilalagay mo sa kabila? Di ba? Masensor tayo May nito. RCB tayo. First time pa lang natin. First day pa lang. Okay. So, mayroon pa po ba kayong gustong sabihin, Sir Warren? Or you want to greet someone na nakikinig? Or inspiration pa sa mga, lalo na sa mga nagsisimula sa Uno ngayon? Okay, actually sa mga nagsisimula sa Uno, okay, lahat ng, syempre mahihirapan ka. Wala namang madali ngayon eh. Correct. Mapapagod ka, mapupuyat. May mga tao talaga magne-negative sa'yo. May mga tao hindi maniniwala. Kasi alam mo talaga nagbe-business ka eh. Nagtayo ka ng isang internet cafe, nagtayo ka ng isang coffee shop, hindi lahat ng dumadaan, nagko-coffee. Tama. Pero hindi ibig sabihin na lahat hindi magko-coffee. Meron at meron talagang magko-coffee. Same thing sa atin dito, ako nagsimula ako for the past 8 years time. Kakasimula ko lang. Nung nagsimula ako 8 years ago, I invited 50 people. Ang sumama sa akin, 4 lang. Wow. Pero yung 4 na yon, right now, it grew around 70,000 people na sila. 70,000? Almost 70,000 Wow. people na rin siya. Grabe Ang, 70,000. and right now, I think nasa 80 plus na rin ang mga multi-millionaires na under our network right now. 80. Yes, 80 plus na rin. And sir, would you mind if we ask kung ano yung latest na supercar na meron ka ngayon? Kasi parang kakalabas lang ata. Oo nga. Birthday gift ko sa sarili ko. Wow. Birthday. Anong birthday gift mo sa matanong lang namin, no? Anong birthday gift mo sa amin? ODR8. ODR8, man. Pangarap ko yan, man. Yung tipong dating high school graduate, messenger ngayon, driving his own ODR. ODR8. Dati nagmamotor, Nagmumotor. naglalakad, nauulanan. Ano lang, tawag dito, sa mga nahihirapan ngayon, kahit hindi naman sa una eh. Hindi ka binigyan ng ganyang hirap kung walang opportunity ibibigay si Lord sa'yo. Tama. Kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang Tama. gawa. Bibigyan ka talaga ng opportunity yan. Hindi mo alam baka itong kumpanya natin ngayon yung makapagbigay ng Ng magandang opportunity, no? Yes. Uy, yung mga tagapakinig natin dyan, kahit hindi kayo taga-kauno, no? Oo. Ito, isang ehemplo ng isang taong Yes. nagsimula sa... Tama po yun, Doc. Kasi lalong-lalo na there are listeners also from Mindanao, Visayas, sa mga probinsya, yung iba, mga drivers dyan, outside. I tell you, this is now your chance na pwede rin pala magkaroon ng pagbabago ang buhay. It doesn't matter kung ano yung current situation mo. Oo nga, kung tutusin, no? Ako may prestige. Yes. Doktor DJ Doc eh. Pero, DJ na Doc. DJ Doc, pa. oh, Saan pero ka pa nun, Doc? walang 7 figures. Diba? May figure lang. May figure lang.
Parang gustong-gusto kong gawin yata yung ginagawa ninyo. So, yun. At saka, Sir Warren, thank you very much for your presence. Ang dami nating na-inspire at na-motivate sa programa na to. And hopefully na mas madami at madami pa ang matutulungan ninyo ng mga leaders ninyo. Parang isa ka. Huwag mo na paalisin si Sir Warren. Tinatapos mo na ba? Hindi na. Hindi pa ba? Oo. Hindi, kailangan pa natin si Sir Warren dito para magbigay pa ng mga pagpapaliwanag doon sa ating mga tagapanood at tagapakinig, no? Na doon sa katanungan natin, Oo. hindi pa nagbibigay ng Totoo katanungan, no? Actually, for the information of everybody, Doc, no? Yung programa po natin will also clarify po lahat kasi tama po yung sinabi niyo, Sir Warren, na hindi talaga ma-open mind yung isang tao sa network marketing or sa MLM business pag hindi niya to napag-aralan. So actually, isa po yan sa mga segments po natin, sa mga future programs para maintindihan at lalo na talaga ma-educate po lahat kung ano ba talaga tong MLM or network marketing business. Bakit maraming negative pero mayroon din namang positibo about dito. So, yun po yung mga gagawin natin sa next na mga programs po natin. Yun, syempre. At of course, saludo talaga ako din sa guest natin. Yun nga lang, ang ganda naman ng kanyang birthday gift. Oo, ODR. ODR8. Pwede ba Yung tayo? trip lang na birthday gift, ODR8 na lang. Ikaw ba, anong gusto mong birthday gift? Gusto ko yung helipad. Helipad? Tapos next birthday ko na yung aeroplano. Helipad, tas Helipad tas aeroplano. Ay, sorry. Parang hindi Dalawa, ako- Yung mga listeners natin, baka mamaya tutulog-tulog na. Wag muna kayong matulog! Kasi Tama. andito pa si DJ Doc. And of course, si DJ PJ. Kasama si Sir Warren. Sir Warren. Definitely, no? So- Sir Warren, baka may mensahe ka sa iyong pamilya. Isa sa mga nagmo-motivate, nag-i-inspire sa ngayon yung anak mo, saka yung asawa mo. Anak ko, lumaki siyang matino. Sa asawa ko naman, mahalin niya ako. GB, ano ngayon? Parang it's a done deal. Wala akong masabi mo. Oo. Anyway, so aside doon, Sir Warren, yung ating may mga 80 millionaires na sinasabi mo, under dun sa grupo mo, siguro bigyan mo pa sila ng ibang motivational na masasabi mo sa kanila bago tayo magtapos sa ating segment ngayon. No? Sa mga taga-uno or sa mga hindi... Sa iyong grupo, sa iyong 80 na milyonaryo na ngayon na nagnanais na maging 7 figures din buwan-buwan, di ba? Pwede mo silang bigyan ng magandang motivation. At doon sa mga hindi pa rin kauno na nagnanais maging bahagi ng grupo mo. It's now your chance. Anyway, sa mga nag-uuno na lang, in general lang tayo sa lahat ng nag-uuno. May kanya-kanyang kwento yan. So, ibig sabihin, hindi porket hindi ka nag-succeed ng after 6 months time, 1 year time, hindi ka mag-succeed ng 2 years. So, may kanya-kanya talaga siyang kwento. Oo. So, the good thing about that is kailangan mo lang gawin is tapusin mo yung kwento na yun. Kailangan, tuloy-tuloy ka lang. Ang importante talaga, pag nagsimula ka, wag kang titigil. Yun ang lagi kong sinasabi sa wag lang silang tumigil, magtuloy-tuloy lang sila. At sa mga nakikinig dyan na hindi pa nag-uno, Sa subukan mga nila. nakikinig daw dyan, hindi pa uno. Yung mga tao na nandiyan sa labas, yung mga tagapanood natin, tagapakinig natin. Si Mark at saka si Kuya Joey ba? Yan. Yun. Mamaya, alam na natin kung saan tayo pupunta. Oo, tama. Sige, Sir Warren, diretso po. Sa mga hindi nag-uuno, parang ano lang yan, di mo malalaman isang pagkain, masarap siya o hindi, pag di mo siya tikman. So, Ayun. kailangan mo siyang gawin, subukan mo siya. Walang mawawala eh. Kasi una-una, katulad ko, bakit ko siya sinubukan? Kasi walang mawawala sa akin, matagal na akong wala. Okay. So, ginawa ko lang, nakinig ako, okay, naintindihan ko siya ngayon, kasi hindi naman ako hipokrito, gusto kong kumita ng pera, gusto ko yumaman. Diba? So, ginawa ko lang talaga, I just had an open mind. Your mind works like a parachute. It works when pag nakabukas. Tama, So, tama. kailangan buksan nyo lang utak nyo sa mga nakikinig. Kailangan lang talaga, kung meron man mag-invite sa inyo sa network marketing sa uno, pakinggan nyo lang. Kasi, sabi ko nga, di mo alam yan yung opportunity na ibibigay ni Lord sa'yo. Marami lang kasi talagang taong choosy. Tama. Namimili. So, sabihin, di mo alam, itong opportunity ito, baka mamaya, ito yung pwedeng kapagbago ng buhay. Tamang-tama yung sinasabi niya. Pero, kanina may nabanggit kang may word na natatak sa isip ko nung nagsasalita ka eh. Yung sinasabi mo na matikman eh.
Di ba? Oo, Hindi mo dapat kailangan matitikman, di ba? matikman muna. Ibig sabihin, doon sa titikman ba na yan, meron bang pait at sarap yan? Ha? Sir Warren, ano masasabi mo ron? Ay, malalaman mo unless matitikman mo siya. Meron at meron mapait, meron masarap, meron ayun, ganun talaga eh. Ibig sabihin, bahagi talaga ng ninegosyo, yung pait at sarap. Siyempre, di ba? Sa simula siguro, pait muna. Lahat naman ng bagay na lahat nagsisimula sa maliit. Ayun. Oh. So, natatandaan mo, yung mga tagapanood po natin, tagapakinig dyan, may pait pero may sarap, tandaan nyo yan. Di ba? Parang daan lang yan, di ba? Parang daan lang, Minsan oo. lubak, minsan maganda yung daan. Yan, tama eh. So, magsisimula tayo sa pait. Para pag natikman mo yung sarap, ay talagang totoong sarap yun. Di ba, DJ PJ, no? Sige, Dok, kasi binabasa ko yung ano dito, yung mga nagme-message. May message na ba? Okay, oo. Sige. Mamaya na natin babasahin. Mamaya na ba? After- Okay. So, may idadagdag ka po ba kayo, Sir Warren? Tawag dito, bisita kayo sa company namin sa office, sa Ortigas. And we will be launching our first Uno Premiere. Okay. This coming January. Okay, magkakaroon tayo ng office at the Fort. Okay. To cater A and B market. O, naman tama yan. pala. Speaking of Uno Premiere, Sir Warren, would you mind na ikaw na lang magbigay sa kanila kung ano ba yung Uno Premiere? Uno Baka Premiere, natatakas Okay. ka, ano ba yun? Anyway, ang Uno Local is 8 years na tayo sa industry, sa network marketing industry. And we proven very, very strong na right now. We have our own office. We are the only company accredited by ISO, International Organization for Okay. Standardization. For the past 8 years, we produce over 1,000 multi-millionaires right now. 1,000 Yes. multi-millionaire. And right now, for the past 8 years, ang C&D market, normally ang nakukuha nila yung mga tawag dito, mga estudyante, mga fresh graduates. Yun. Now, ang hindi nakukuha ngayon ng network marketing industry is yung A and B market or the upper C. Upper Okay, C, so oo. the best part right now, the company right now is nag-open ngayon ng Uno Premier. Para siyang Doc, para siyang Toyota, Oo. then Lexus. Aba, Toyota oo. is pangkalahatan, Lexus ay medyo mas mataas Nasa na upper class. upper class. Upper class. So we have the Uno Local, we have the Uno Premier. So this Uno Premier, we will invite all the businessmen, the investors, the professionals, like you, Doc. Oo nga eh. In fact, right now, ang dami na rin mga professionals na pumapasok sa akin sa Uno Under Premier. your group, no? Under my network right now. They believe right now in the power of network marketing. Tama. So, kinakailangan talaga, hindi lang yung C&D market. We go for the upper C, saka A and B. Yes. So, Pangkalahatan na. Pangkalahatan na talaga. Unong-uno na talaga siya. Premiere na premiere. Oo. Kaya iba, yung sabi nga pag premiere ka daw, ibang level. Ibang level. Ibang level. Ito, the highest level na yun. Hindi, actually, napakinggan ko to si Apuarin. Oo. At natuwa ako, meron siyang tao, sa loob ng isang buwan, tumita ng mahigit 100,000. Grabe yun. Grabe. Dito lang yan. Almost 1 month pa lang siya. Almost, wala pang isang buwan, ha? Wala pang isang buwan. 100,000. Ibig sabihin talagang primera. No? Primera Premier. class. No? Premier talaga, Uno Premier. So, watch out po dun sa ating Uno Premier. Yes. To be launched, DJPJ, January. Our office will be located at the Fort. The 4th. McKinley ba yan? Sa McKinley? Wala pang Wala pang idea. Sorpresa. Oo. Anyway, mapapakinggan nyo rin yan. Okay lang ba, gigreet ko lang yung mga grupo? sige, Yung mga daw. grupo. Ay, sige, So, Sir Warren. sa buong Uno, sa lahat ng pula, Okay. Luzon, Visayas, Mindanao, sa Singapore, we have a network in Singapore. I have a network din and event leaders rin sa Dubai, UAE, California, US, Europe. Okay, so sa lahat ng mga pula, more power, hato tayo, wag ka lang ay tumigil. Kukunin natin lahat ng pangarap natin. Tama. At sa buong Uno, of course. Of course, yung Leon yung nagsalita niyan. Red Lion. Okay, Sir Warren, thank you very much for your, presence mo ngayon. Sobrang hindi talaga mababayaran yung effort ng pagpunta mo to inspire a lot of Wala ba akong people. kape? Mamaya na po, marami Mamaya ng pong kape. May isa sa- cappuccino tayo. To inspire a lot and motivated a lot of people. Hindi lang po mga UNO members ang na-motivate natin tonight. Even others are listening na curious kung ano ba talaga meron sa UNO, and at the same time, they're also interested to know More di ba? about To know the more products about and the opportunities. The business, yes, of course. Okay. So, thank you very much, Sir Warren. Thank you, And Sir. till next DJ. time. Until next time, Sir Warren. Thank you very much. Okay. Thank you very much. And of course, to close this, to give you a wrap up of the segment natin sa pangkabuhayan. Bago natin i-wrap up, anuhin mo muna yung ating caller. I mean, yung mga texter natin. Only for the segment. Segment. Pangkabuhayan. Sige. Alam mo yun, the number one reason why people are not engaged into business is fear.
Sabi nga, fear is a universal feeling. So, kahit hindi Pinoy, takot din silang magnegosyo. Sabi kanina ni Sir Warren, isa sa mga nag-motivate sa kanya why he still proceed with the opportunity is, alam mo yung kawalan. Ginamit niya yung kawalan niya ng pera para kumita lalo ng pera. Of course. And for me naman, personally, in order for us to get rid of those fears inside us, is faith. Of Yung alam mo course. yun, like for example, everyone, I believe so na lahat naman dito siguro naniniwala sa Diyos. You have your own God. If you really have faith to that, alam mo yun, kahit anong sitwasyon mo, kahit anong opportunity yan, pagpaniwalaan mo na galing sa Kanya, gagawin at gagawin mo siya. Yes. Pananalig. Yes, pananalig. So yun lang po ang number one na pwede natin panlaban sa takot natin. Every time we encountered fear sa mga opportunity na pinapakita sa atin. Because, of course, He will know kung deserving tayo para sa opportunity na to. Na yun, alam mo yun, pag wala tayong takot na i-grab siya because Yes. we believe in Him. Okay? Correct. And of course, meron po tayo ditong mga texters, Sa mga gusto pong humabol, you can always visit our webinar link to give your comments and suggestions for the program tonight. Mayroon dito, sabi niya, magnenegosyo ako kasi nakita ko matagal na ako sa trabaho pero wala pa rin ako ipon. From Ana. Oy. Tsaka, eto pa, sa sobrang dami, since we almost ran out of time, so eto lang, ayaw niya magnegosyo kasi hindi na maganda ang gobyerno. Pahihirapan ang magnegosyo, lalo na sa permit. Si June naman, ng Quezon City. Don't you worry kasi sa uno, wala naman tayong kinukuha ang permit dito. Kasi Tama, ang uno tama. na magpo-provide. So, pwede ka Sir. na, June, pwede ka na mag-uno. Okay, tawagan mo na lang si Sir Warren. Then, eto pangatlo, depende kung anong negosyo, basta kaya lang. O yun, positibo naman Positibo, si Rod yes. naman ito ng Novaliches. Okay. So, yun po yung mga some of our texters, And yun. Greetings sa ating mga kaibigan. Okay, DJ sige. PJ. Siyempre, grab natin yung opportunity na to na mapasalamatan po unang-una yung Board of Directors ng Uno International Corporation, Sir William Barbo, Sir Herbie Chua, Sir Oliver Chua, for giving the opportunity na magkaroon tayo ng ganitong program to educate hindi lamang po yung mga members natin sa Uno as well as those who are naging curious pero nahihiya lang, but this time hindi ka na mahiyang makinig or manood dyan para mas maintindihan mo yung negosyo na mayroon tayo. Anong opportunity na pwede nyong kunin para matulungan din kayo kagaya ng mga nagawa na ngayon ng Uno sa karamihan sa mga Pilipino. Yes. And of course, yes, Of Doc. course, ang babatiin ko, lahat ng mga kauno, syempre. Lahat Yes. ng kulay. No? Oo. Whether pula man yan, blue man yan, Yes. puti man Dilaw, yan. itim. Lahat. Dilaw o itim. Sige, binabati po namin kayong lahat. Patuloy po na yung ika nga ay ituloy yung ating business at hinihiling ko sa pamamagitan din niya sa taas na patuloy pa kayong umunlad. Correct. And of course, binabati din natin yung ating mga kaibigan, whether nga kauno ka na o hindi ka pa Yes. kauno, sa lahat ng dako ng Pilipinas. Yes. Oo. Huwag Of course, lamang pong mahiyang mag-approach sa amin dito. You can visit the station or you can also contact us with the numbers in your screen right now Of para course. sa mga karagdagang katanungan. Of course, yung aking pamilya, binabati ko rin. Yung aking mga anak, siyempre. At saka yung ating asawa. Yes. No? Of course, my family also from Davao City. Okay. Sige, i-installan ko na kayo ng internet dyan para mapanood nyo ako every Saturday. Tama. Of course, naman, sa mga lahat ng grupo. Okay, sa lahat ng grupo. Lalong-lalo na po yung mga OFW na nag-uuno. You know what? I just came from Hong Kong. I conducted a training there. Alam mo, andun yung habang nagtitraining ka, nararamdaman mo yung eto, kailangan kong tumulong sa kanila kasi although hindi mo sila kagrupo, pero alam mo yung concern ka sa kanila because ang laki ng rason nila ba't nila ginagawa sila. Tama. At yun ang gusto kong ma-realize din ng mga nag-uuno dito sa Pilipinas na sa abroad nga halos wala silang oras, walang time, walang masyadong training pero they're giving all of their time para maaral, di ba? So lalo man dito ka na sa Pilipinas, pwede kang pumunta sa office every time pag may training tapos hindi mo pa ginagawa. This time siguro bigyan natin siya ng oras. Tama. Of course. To wrap it up, of course, yung ating pong tagline. Tagline natin. Okay? So, yun lamang po siguro for this Saturday. Then, shall we Next give week. what will be the next topic yun yung natin? topic this mo. Saturday? Sa akin, next topic is diabetes. I For don't you know is? if I'm still in the air. Sa next naman natin sa pangkabuhayan or sa wealth segment po natin, pag-uusapan naman natin yung business versus employment. Okay. So maybe we will be having another special guest para i-back up po yung topic na yon. Ano ba yung kaibahan at saka ano ba yung
to weigh everything between business and employment. So, Okay. yung magiging business topic natin. Okay, din so of next course, Saturday. to wrap it up, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, magandang Dito po si umaga. DJ Doc. And DJ PJ, Of yung nga course. sinasabi namin Oo. na ang kalusugan mo, Kayamanan mo, sagot namin.